Jim Carrey, ang Illuminati, at ang bangungot sa likod ng pangarap. May isang tanong na paulit-ulit bumabalik sa internet. Isang tanong na hindi nawawala. Kahit gaano pa ito i-dismiss bilang conspiracy. Sumali ba si Jim Carrey sa isang lihim na samahan? Kapalit ng kanyang tagumpay. At kung hindi, bakit parang nagbago ang kanyang pagkatao? Bakit ang isang lalaking minsang simbolo ng saya ay naging simbolo ng kawalan? At mas nakakagambala, bakit handa ang mundo na maniwala sa Illuminati, cloning, at lihim na kapangyarihan? Pero hindi handang tanggapin na baka ang sistema mismo ang sumisira sa tao. Kung handa kang harapin ang mga tanong na hindi komportable, kung gusto mong makita ang mga aninong ayaw pag-usapan ng mainstream, mag-subscribe sa Anino ng Makabagong Mundo. I-like ang video kung handa kang magising sa mas malalim na realidad. Chapter 1. Ang pangarap na ibinenta sa lahat. May isang kwento na paulit-ulit ibinibenta sa mundo. Isang batang mahirap. May talento. May pangarap. At balang araw, magiging bituin. Ito ang pangarap na ibinenta ng Hollywood. At ito ang pangarap na pinaniwalaan ni Jim Carrey. Mula sa kahirapan sa Canada, mula sa pagtulog sa van, mula sa pagtanggi, pangungot siya, at paulit-ulit na rejection. Umakyat siya. Unti-unti. Dahan-dahan, masakit. Hanggang sa isang araw, sumabog. Biglang naging lahat. Box office king. Global icon. Mukha ng kasiyahan. Pero dito nagsisimula ang problema. Dahil may mga pangarap na kapag natupad, dun mo lang malalaman na mali pala ang hinahabol mo. Chapter 2. Ang tanong na ayaw sagutin. Sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na hindi mapansin ng marami. Hindi ito pera. Hindi ito awards. Hindi ito kasikatan. Kundi kawalan. Sa kabila ng bilyong dolyar na kinita ng kanyang mga pelikula, sa kabila ng milyon-milyong taong pinasaya niya, may isang tanong na unti-unting sumisiksik. Ito na ba talaga niyon? At dito nagsisimulang mabuo ang mga teorya. Kapag ang isang tao ay sobrang tagumpay, tapos biglang nagbago, madaling isipin, may nangyari sa likod. May kapalit. May lihim na kasunduan. Illuminati. Secret societies. Cloning. Pero sandali. Paano kung hindi iyon ang totoong tanong? Chapter 3. Illuminati o ilusyon? Bakit nga ba laging bumabalik ang ideya ng Illuminati? Hindi dahil may malinaw na ebidensya, kundi dahil may pakiramdamang tao na may mali. Na parang may sistema sa likod ng tagumpay. Na parang may kapalit ang sobrang pag-angat. Na parang hindi normal ang bigla ang pag-abot sa tuktok. At sa kaso ni Jim Carrey, mas lalo itong lumalim. Dahil imbes na manatiling tahimik, nagsalita siya. At ang kanyang mga sinabi, hindi simple. Chapter 4.
Walang ako. Sa isang panayam, sinabi niya, walang ikaw. Walang realidad. Para sa iba, ito ay kabaliwan. Para sa iba, ito ay proof na may nangyari sa kanya. Na baka napalitan siya. Na baka na-clone siya. Na baka hindi na siya ang dating Jim Carrey. Pero, sandali. Mas nakakatakot ang tanong na ito. Paano kung hindi siya nagbago? Kundi nakita lang niya ang isang bagay na hindi nakikita ng karamihan. Chapter 5. Ang maskara. Ang Hollywood ay isang lugar ng maskara. Hindi lang literal, kundi identity. Ginagawa kang brand. Ginagawa kang produkto. Ginagawa kang karakter. At habang tumatagal, hindi mo na alam kung alin ang totoo. Ikaw ba ang tao? O ikaw ang karakter na minahal ng mundo? At kapag sobrang tagal mong ginampanan ang isang bersyon ng sarili mo, ano ang mangyayari kapag bigla mong tinanong? Sino ako kung wala ang lahat ng ito? Chapter 6. Cloning o pagkawala ng sarili? May mga nagsasabi na clone siya, na hindi na siya ang dati, na may pumalit. Pero paano kung hindi kailangan ng cloning? Paano kung ang nangyari ay mas simple at mas nakakatakot? Unti-unting nawala ang dating siya. Hindi dahil pinalitan, kundi dahil naubos sa expectations, sa pagiging produkto, sa pangangailangan na maging si Jim Carrey para sa mundo. At sa huli, wala nang natira kundi isang taong nagtatanong. Totoo ba ako? O ginawa lang ako ng mundo? Chapter 7. Ang sistema. Hindi mo kailangan ng Illuminati para maintindihan ito. May mas malinaw na bagay. Sistema. Isang sistemang gagawa ng bituin. Pahihirapan ang mga gustong pumasok. Bibigyan ka ng lahat. At pagkatapos, iiwan kang walang sagot. Ang Hollywood ay hindi lang industriya. Isa itong makina. At ang makina, hindi nagmamalasakit. Bakit gusto nating maniwala sa conspiracy? Bakit nga ba mas gusto nating paniwalaan na may Illuminati, may cloning, may lihim na kapalit, imbes na tanggapin na baka ang tagumpay mismo ang problema? Dahil mas madaling isipin na may lihim na kalaban kaysa tanggapin na ang mundo ginagalawan natin ay may mali. Ng lahat, hindi na tungkol kay Jim Carrey ang tanong, kundi tungkol sa atin. Ano ang hinahabol natin? Bakit natin hinahabol ito? At ano ang mangyayari kapag nakuha na natin? At kulang pa rin kung ang isang taong may lahat, pera, fame, o influence, ay nagsasabing hindi ito sapat. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Kung nararamdaman mong may katotohanan sa mga tanong na ito, i-like ang video. Mag-comment ng gising. kung nararamdaman mong may mali sa sistemang ito, at i-share ito sa mga taong handa nang magtanong.
hindi lang maniwala. Chapter 10. Ang katahimikan pagkatapos ng palakpakan. Sa huli, hindi ang Illuminati ang pinakanakakagulat. Hindi ang cloning. Hindi ang conspiracy. Kundi ito, ang posibilidad na ang pangarap na ibinenta sa atin ay hindi talaga makakapagpuno ng laman ng ating pagkatao. At kapag naabot mo na ang tuktok, walang fanfare, walang himala, kundi katahimikan. at sa katahimikan na iyon, isang tanong ang mananatili. Kung nakuha ko na ang lahat, bakit parang may kulang pa rin? Kung umabot ka dito, hindi ka ordinaryong manonood. Mag-subscribe sa Anino ng Makabagong Mundo para sa mas malalalim na pagsisiyasat. Ay comment ang iyong opinyon. Illuminati o mas madilim na katotohanan. At tandaan, hindi lahat ng nakikita ay totoo. Pero hindi rin lahat ng totoo ay gustong ipakita.